Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. Mga kababayan, ito na naman muling pagbabalik kayo din ng Blender. At meron lang ako ipapakita sa inyo mga kababayan. Ito ay isang project to. No? Noong 2019 pa po talaga ay nakakaranas na po ng pagbaha o itong area na to. Ito ay flood control po dyan sa may area ng Davao kung saan pinuntahan po ni Secretary Dizon mga kababayan. At grabe, talaga naman galit na galit siya dito mga kababayan kasi ito ay pinunduhan pala, napakalaking pondo pala mga kababayan ang inilaan dito sa project na to, itong flood control na to mga kababayan. Pero kung mapapansin natin, grabe napaka-ano lang pala, mababa lang yung nakaharang. So, kamusta na yung ano dyan mga kababayan? So, ilan po ba yung politician na nandyan? Kilala natin ang mga politician. So, 4 sila. Magkakamag-anak. So, asa na yung patunay na talagang hindi nga daw binabaha o wala daw corruption na nangyayari dyan sa may area ng Davao mga kababayan. So, ito pakinggan natin si Secretary Dizon dito sa kanyang pagbisita. Talaga naman, kahit sino ba naman magalit dito mga kababayan. So, ito panoorin natin. Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Utang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Ba't di pa pinantayan nga to? Anak ng puta talaga. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dadugtong na yung dike na yan, hindi magkakal ganito eh. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Pero first things first, Yusek Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito. Oo nga, kaya nga. Pero bakit nga hindi tinuloy dito? Kasi may existing na siya. Existing pero mababa, yung mataas Kasi yung ito dati, sir, hindi yata ito mapawan dati. Ngayon, Diba, 7 years? Diba, para namang, 7. hindi ka naman kailangan genius eh. Ayan ang mataas doon, dito mababa. O syempre, dito babain doon. Nakakagalit talaga eh. Kasi, nangyari na pala to 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. No? Although mas grabe yung nung Biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko nagalit. Dito sa DE natin, kahit na bago siya, na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. Kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. So, sasabihin ko lang sa inyo anong gagawin natin. Number 1, by tomorrow, mag-uumpisa na dito pagpapataas nitong diking to. Pangalawa, nalaman ko din ngayon, 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, nung Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Kaya talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magdedredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Ngayon, yung pangatlo, merong 2023 master plan, no, na nakita ako, no, hindi pa nai-implement yun. So, ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa, sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Kasi kung may dadugtong na yung dike na yan, hindi magkakal ganito eh. Yan yung mga damit to. wala na, sira na. Sira na. Nagpunta na yung DSWD sa'yo, kuya, hindi ba? Nagpunta naman pero hindi pa naman Wala pa nag-tulong? Oo. Wala pa?